Ambisyoso ka! Nung nagsisimula akong mag-business, yun yung sinabi sa akin ng kamag-anak namin. Ambisyoso ka. So, ang tanong, masama bang mangarap ng malaki at masama bang maging ambisyoso? Pag-usapan natin yan. Tandaan mo, kapag hindi malaki yung goal mo, hindi ka rin gaganahan. Hindi ka may excite bumangon sa umaga, kumilos, umaksyon para tuparin yung pangarap mo. And marami akong nakikitang nagsisimula ng negosyo. Alam mo, goal nila, mabalik lang yung puhunan. Anong klaseng goal yun? Nag-business ka, ang goal mo, mabalik lang yung puhunan mo. Eh di sana hindi ka nalang nag-business. Para wala kang nilabas, wala ka ding kukunin, di ba? For me, napakaganda or dapat lang meron kang malaking pangarap sa buhay. Kasi walang na-achieve na something significant. Walang nangyayari na life-changing kapag maliit yung pangarap. Maganda example si Elon Musk. Kung familiar ka sa kanya, may-ari ng Tesla, ng PayPal. No? Alam mo ba kung ano yung pangarap niya? Di ba siya yung may-ari ng mga electric cars, Tesla, Starlink. So lahat ng mga yan, napakagandang accomplishment niyan, di ba? Pero alam mo ba na hindi yan yung pangarap niya? Katiting lang yan kung ano yung pangarap niya. Na-inspire ako kasi nung one time napakinggan ko yung isang video niya. Alam mo kung ano yung sinabi niyang pangarap niya? Kasi may nagtanong sa kanya. Tinanong siya, bakit ang yaman-yaman mo na, bilyonaryo ka na, trabaho ka pa rin ng trabaho? Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung goal mo? Ang sinagot niya, ang goal niya daw is tayong mga tao, no, yung sangkatauhan, maging interplanetary species. Sa Tagalog, pangarap niya, tayong mga tao manirahan, makapunta at manirahan sa mga iba't ibang planeta. So, ginagawa niya lang bridge or tulay itong mga negosyo niya ngayon para matupad yung pangarap niya na yun. And, tanungin kita, no? Maliit or malaking pangarap ba yung pangarap ni Elon Musk? Napakalaki nun, di ba? Wala pang ang nakakagawa nun kahit sino. Pero dahil sa laki ng goal niya, dahil napaka-ambisyoso niya, yung mga company niya naging trillion-dollar companies at siya naging isa sa mga pinakamayamang tao dito sa mundo. And kung isipin mo din, kadalasan, yung nai-imagine ng mga tao na malaking pangarap, marami ng taong naka-achieve nun eh. So, for example, may mga students akong tinuturuan ng pangarap nila kumita ng 1 million per month. Para sa kanya, malaki yun, pero maraming taong nakaka-achieve nun. So, yung pangarap kasi natin, yung ambisyon natin, minsan, akala natin sobrang laki siya, pero ang totoo is hindi lang tayo sanay o hindi pa natin na-experience yun. Kaya, para sa atin, malaki yung mga pangarap na meron tayo. Pero tandaan mo, kapag nilimitahan mo yung pangarap mo, kapag nilimitahan mo yung goal mo, magiging limitado lang din yung aksyon na gagawin mo. And tandaan mo na kung ano yung mga ma-accomplish mo sa buhay, kung ano yung mga maaabot mo, hindi naman yan sa palakihan ng pangarap eh. No? Magdidepende kung anong ma-achieve mo sa buhay mo, depende yun sa action mo. Ngayon, kung maliit yung pangarap mo, hindi ka masyadong a-action. So, hindi masamang mangarap ng malaki. Dapat, sobrang laki yung pangarap mo. Kung talagang meron kang gustong maabot sa buhay. Diba sabi nga nila, shoot for the moon. Kapag namintisan mo yung moon, at least, makakasama mo yung mga stars. And tandaan mo din na kahit ano pa yung pangarap mo, kahit para sa'yo malaki yan, tandaan mo na mas malaki ang Diyos kumpara dyan sa pangarap mo. Kaya okay lang mangarap ng malaki. Kasi walang pangarap na imposible.